bunso naming kapatid ay si Christine Nicole Solano San Miguel. Sumunod ako at ang aking ate na si Henny Nimfa San Miguel. Trivia. Alam niyo ba? Merong istorya. So hello everyone, my name is Henry and welcome to my journey. So ayun na nga. Ito ang bago kong journey na gusto kong babe daw. Babe daw. Opo, behave po ako. Opo, behave ako po. Video na to, ang gagawin natin ay introduction lang naman. Yun ang makilala niyo muna ako bago ako gumawa ng iba pang videos para at least meron kayong background about me. So, simulan na natin. Number 1. Ang full name ko po ay Henry Solano San Miguel II. The second daw kasi pangalawa ako sa tatay ko na ang pangalan din ay Henry. Number 2, 27 years old na po ako. Number 3, pinanganak po ako noong April 18, 1992. So, alam niyo na, birthday ko April 18 po. Opo, tama po. Huwag niyo kalimutan ng regalo ko sa April 18 next year ha. Sa number 4, Number 4, ako po ay graduate na Bachelor of Science in Information Technology sa Far Eastern University, Diliman, Quezon City. Hindi po sa Moraita, hindi po sa Makati, hindi po sa Cavite, sa Diliman po. Opo, tama po, Diliman. Hindi po madilim doon, Diliman lang pangalan. So I'm proud. Tama raw. Number 5, I am an officer. Ako po ay isang OFW at ang number 6, nagtatrabaho po ako sa isang consulting firm bilang researcher / secretary / test admin / receptionist / T-boy / messenger. Oh, sipag ko, diba? Saan ka pa? Anong number ko na? So number 7, 5 po kami sa number 7. Number 7, 5 po kaming miyembro ng aming pamilya or sa San Miguel. 3 kami magkapatid at ako po ang pangalawa. Bunso naming kapatid ay si Christine Nicole Solano San Miguel. Sumunod ako at ang aking ate na si Henny Nimfa San Miguel. Trivia. Alam niyo ba? Merong istorya. Unahin natin ang pangalan namin kapatid. Si ate, ang pangalan niya ay Henny Nimfa. Ibig sabihin ng kanyang pangalan na Henny, yung H-E-N ay nakuha sa pangalan ng aming ama na Henry at ang I-L-Y na sumunod. Isang ibig sabihin ay I love you. At ang kasunod na pangalan na Nimfa, parehas ng pangalan ng aking nanay na si Nimfa, kaya nabuong ang pangalan ng ate ko na Henny Nimfa. Kuha niyo? Ay Hen, I-L-Y, Nimfa. Ibig sabihin, Hen, I love you by Nimfa. Pero malungkot ang sinapit ng aking pangalan. Well, ginawan ko lang naman to ng storya, pero mukhang totoo. Ang pangalan ko ay Henry. Kinuha ang unang syllables ng aking pangalan na Hen at ang R-Y nakuha sa angry. Galit ang nanay ko nung pinanganak ako. Kaya ang naging pangalan ko ay Henry. Kasi nga siya ay angry kay Henry. Tree. Gawa ko lang yun. Pero mako-confirm natin yan sa aking ina at ang aking ama soon. Gusto niyo malaman kung totoo ba hindi? Just comment down below. Next comment down below. Action. Tapos, ang sumunod, huli. Ay action. At ang pangatlo po ay si Christine Nicole. Nicole, instead of Nicole, opo, nadinig niyo po ng tama. Nicole. Yung first name niya na Christine, it came from a Bible po na female follower of Christ. And then, yung second, yung second name niya po, Nicole. Ito yun. Mi stand for Tita Mirna.
At yung C stands for Tita Carmen. At yung L stands for Tita Lorna. And yung E na nickname ni Mama, which is Empang. Kaya nabuo ang Micol. Number 8. Ang marital status ko po ay hindi single. Hindi na po ako single. Ako po ay nasa isang serious relationship with... So number 9, ang hobbies ko po ay more on sa paglalaro ng sports. Badminton, ng volleyball, tennis, bowling, and also, I'd like to dance. Nung high school naman din po, part din ako ng isang dance crew. Pero sadyang hindi kinain ng powers ko para pagsabayin ang pagsasayaw at pag-aaral. Kasi ang thinking ko noon is, gusto ko na magtrabaho, matapos na ito magtrabaho, kumita ng pera, okay? Number 10. During my free time po, ginagawa ko lang naman is tumambay. At maglaro ng MOBA, sabi nga ni Charlie. Ibig sabihin ng MOBA ay Mobile Legends. At saka Stickman Volleyball. Offline game yun. Siya sikat pero na-enjoy ko siya, promise. Aside from playing offline and online games, I also watch movie. Siyempre, ang bilis ng internet dito. Bes, hindi siya nag-buffer kasi tuloy-tuloy lang. Mabilis kasi yung internet. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ang bagal, Diyos ko purude. Number 11. Since na-mention ko ang movies, ang favorite genre ko ng movies ay horror at saka rom-com. Siguro mga 70% sa horror, then 30% sa rom-com. Mas serious ako pag nanonood ako ng horror. And syempre rom-com, gusto ko yung nakakatawa lang. Ayoko yung may drama. Hindi naman natin maiiwasan na may drama din sa lahat ng rom-com, pero mas marami yung comedy. Aside from watching movies, nanonood din po ako ng teleserye. Avid fan po ako ng teleserye. At ang pinakasinusubaybayan ko, yung malapit na matapos ngayon po. Pero bago ko ito ma-post, tapos na siya. Nang Ngumiti ang Langit na pinagbibidahan ni Sofia na bagong artista. Sino yun? Si Magatsing. Basta yun. Nandun din po si Kay Abad pero namatay na siya. Isa pa lang ng palabas na namatay na po siya kasi may sakit siya. Pangalawa, gusto ko din po yung Kadaitang Tingto. You don't know, the lie is my fake. You do not the liar is my fake. Huwag mo na akong pilitin. Hindi ka muna papasok sa school kasi. And number 12, ang paborito kong pagkain na napaka-importante sa lahat ng parties na pinupuntahan ko. Joke lang yun ha. Number 1, sopas. Opo, sopas po. Hinahanap ko sa party na merong sopas pero hindi kain sa lahat ng parties na pupuntahan. At alam nyo ba na kapag may sopas, talaga mauubos ko yan lahat. At ang number 2 po ay carbonara. Yan. Dalas kong hinahanap sa party yan, carbonara. Kahit saan party may gusto ko may carbonara. Gusto ko may carbonara. At sa lahat po ng restaurant na kinakainan ko, basta may pasta, gusto ko carbonara lang. Yun lang. Kasi yun lang alam ko na masarap. Aside from the spaghetti ng Jollibee. Number 3, shawarma. Sa Saudi Arabia, authentic ang shawarma kasi malalaki ang hiwa ng karne. At malasa din naman. Tsaka masarap. Oo. Totoo na masarap po. Pero isa yung hinahanap-hanap ng dila ko na paborito kong shawarma, which is yung Turk's shawarma. You're the one, the only one I need. Number 4 na paborito kong pagkain ay pizza. Opo, pizza po ang gusto ko. Wala pong specific na pizza na gusto ko. At ang panglima po ay Angel's Burger. Swak na swak sa budget ng lahat. Makamasa, mura at masarap. Since wala namang pumansin ng aking IG story, #ask me something, gumawa ko ng 2 questions. Who inspires me to do this video? Magsimula tayo sa una kong finalo na YouTuber, si Lloyd Cadena. Although hindi ko siya nasubaybayan ng una, yung pinakauna niyang post, na discover ko lang siya nung nag-feature na siya sa Jessica Soho kasi I'm a fan of Jessica Soho. So na-feature siya doon at sinimulan ko siyang i-search sa YouTube at doon ako nagsimula manood ng mga videos niya. And then sumunod si Will Dasovich, pati si Banina na naggaling din sa PBB. Tsaka yung mga barkada niya, sila Benedict Cua, si Doc Aura. Yan, mga dating nagsimula lang din sa maliit, ngayon na mga kilala ng mga YouTuber. At pati na rin yung mga ka-Rainbow Club ni Queen Elsie na BNT, sila Madam Ellie, si Madam Ivan. Bakit ako nag-YouTube? Na-realize ko na isa din pala sa naging rason ko kung bakit gusto kong gumawa ng video at mag-post sa YouTube dahil gusto kong mapalapit sa pamilya ko.
lalo na sa mom ko na nasa Pinas, mag-isa lang siya doon. I mean, kasama niya yung kapatid ko, pero she actually feel alone. But through these videos na gagawin ko, which she can watch anytime she wants, and other people or other relatives na hindi ko masyadong ka-close, hindi ko masyadong nakakausap, at least through this video, I'll be able to connect with them. Makikilala nila ako kahit hindi nila, wala kaming interaction physically. But through this video, malalaman nila kung sino ako, sino ba yung kamag-anak nila. So yung mga Solar ng San Miguel clan dyan, ito po ako, miyembro po ako ng family nyo, ng clan nyo po. Huwag nyo po ako itakwil ha. Isa na rin siguro sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-start ng YouTube career. Sobrang lawak po ng aking pangarap. Malawak. At sa lawak ng pangarap kong yun, hindi naman sa nag-expect talaga ako na may magsusupport. Pero sana meron. Pero sabi nga ng partner ko, one at a time, magplano ng maayos and isipin ng maigi kung anong gusto mong gawin sa buhay. Gumawa ng maraming plano para kung hindi maging successful yung unang plano mo, let's jump to another plan. Yung plan na yun is i-achieve pa rin yung goal na, ma-achieve pa rin natin yung goal na gusto natin ma-achieve. Kasi hindi natin alam kung ano yung magsasucceed. Hindi natin kontrolado ang life. But at least, andun yung plano natin na para sa pangarap natin. Para sa pansariling pangarap para sa pamilya, pangarap para sa aming mag-partner. Yun nga, one at a time lang. Huwag nating madaliin ang lahat. Planuhin mong maigi para ma-achieve natin yan. Ma-achieve mo yun. So, yun na nga po. Tapos na nga po ang aking unang video at sana po ay may nakuha kayong something interesting about sa akin. At sana na-enjoy nyo pong manood sa aking video. Kung na-enjoy nyo po, huwag nyo kalimutan po mag-hit ng like or mag-leave ng comment. Tapos mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At hit mo na rin yung notification bell para mauna ka sa mga updates kapag nag-post na ako ng video.